Davao City, nagpalit ng hepe 3 beses sa isang araw. Natatawa siya. Mamaya may tatanong ako sa'yo, di ba matalino ka? Di ba kayo yung mga magagaling, mga tanso, vlogger? Dapat masagot mo ito mamaya, ha? Parang nilaglag niya yung sarili niya sa kabubuhan. Ang pangit lang. It's a really bad joke. Pinosisyon mo lalo yung sarili mo as a power-hungry political animal. Wow! Power-hungry political animal ba yung sinasabi nyo? Na wala ngang plano nga yan eh. Ayaw nga niya eh. Kaya nga, pumayag siya na makipag-tandem dito kay Baby M dahil ayaw niyang pagmukain na nasa posisyon ng ama at biglang tumalon bilang presidente ng ating bansa. Ay, gusto mo na bang maging presidente? Kating-kate-kate. Ganun na ba ka-excited? Hindi ko mo kaya maghintay ng eleksyon? Kating-kati daw si VP Sara Duterte at sinalo yung trono ng tatay. Ano po yung sinabi niya dito? Yo, what's up mga lods? It's Megan. Talakayin lang po natin to dahil ginawan ko po ito ng video noong nakaraang araw about po sa 3 beses po nagpalit ng OIC ng DCPO dito po sa amin sa Davao City mga idol. At eto nga po, ginawan niya rin po ng video. Parang ang lumalabas pa, ang may kasalanan nito ang mayor namin dito sa Davao City na si Baste Duterte. Eto ha, panoorin nyo yung video. Di ba idol po ng mga tanso ito? Di ba matalino to? Dapat masagot po niya ang katanungan ko after po nating talakayin ang kanyang ginawang komento. Sa first time in history na nangyari dito sa amin sa Davao City na 3 beses nga po nagpalit ng OIC sa isang araw lang po mga idol. Pakinggan nyo po ang kanyang komento mga lodi. Kilala nyo po ito, alam ko. Davao City, nagpalit ng hepe 3 beses sa isang araw. Natatawa siya. Mamaya may tatanong ako sa'yo, di ba matalino ka? Di ba kayo yung mga magagaling, mga tanso, vlogger? Dapat masagot mo ito mamaya, ha? Nilabas pa niya dyan yung picture ni Baste Duterte, Mayor of Davao City. Kaya ako po sinabi sa inyo na parang pinapalabas po nitong taong ito na may kasalanan yan si Mayor Baste Duterte. Ano kayo? Tawa lang. Para lang kayo nag-basketball, no? Pinawisan o palitan t-shirt. Weird. It's so weird. Bakla ba to, Lods? Weird. In an unusual turn of events, the Davao City Police Office had 3 police chiefs within a span of 13 hours. Ayan, tinalakay ko to mga idol. Ito po mga lodi, si Sir Patay, Butil, at saka yung bago po natin, si Manalansan po yata, kung hindi ako nagkakamali mga lodi. Halimbawa, yung unang-unang na-appoint, pumasok sa umaga, tapos tinawagan siya. Before lunch. Oh, palit. Ayan ha, eto bibigyan kita ng hint, Jologs ka. Kala ko naman ang tatalino ninyo. Bilib na bilib pa po ako sa inyo dati. Dahil nga kung makapagsalita, akala mo talaga gagamitan ng English, ganyan-ganyan. Tapos magbibigay ng example. Pero dito hindi mo nakuha kung ano nangyari. Kami nga nagtaka. Pati nga si PRRD nagtaka. Tapos ngayon, sasabihin mo, ang galing ng Davao City, no? First time in history. Pero hindi mo alam kung sino talagang may pakanan yan. Tawa ka pa ng tawa. Akala mo talaga nakakatawa. Ito yung hint na sinasabi ko sa iyo ha. Una, pinalit si Police Colonel Patay. Nakita po ang kanyang record na kasama daw po siya pala sa war on drugs. At eto nga po may nasagasaan siya na Davao Boys. Kaya po siya inirelieve. Oh, sino may pakanan yan sa tingin mo? Di ba matalino ka? Connected siya sa war on drugs. Kung ang pinapalabas mo si Baste Duterte o ang aming mayor dito ang may pakanan nito, bakit niya yan tatanggalin? Pabor na pabor yan. O loyal yan sa mga Duterte dahil nga kasama sa war on drugs. Ngayon, nagigets mo na. Sunod. Mali. Wait. Sasab muna sa isigan nito. Tapos, after lunch, so andyan na yung bagong appoint. After mga 2 or 3 hours, nagpaano lang. Before afternoon break. Wait. Palit tayo ulit. Nagta3 oras sila. Kaloka. Parang nilaglag niya yung sarili niya sa kabubuhan. Pinapalabas niya pa si Mayor Baste ang may kagagawan nito. Ito para magkaroon ka ng idea, sir. Vlogger, member ka ba ng Togon?
Kasi may nag-invite sa akin na pinapasali ako nung nakaraang taon. Siguro mga February o March yon. Ini-invite ako, maging vlogger daw ako sa Team Tugon. Kasama dyan si Palerista at marami pa pong ibang mga vlogger. Sinasali ako. Hindi nila alam, DDS kasi ako. Kaya yun, mga Lodi, nakipag-entertain sa akin yung leader niyan. At eto nga, nalaman ko yung mga vlogger na sumali doon at yun nga po yung mga tinitingala ng mga tansong ito. Member ka ba dun sa Team Tugon? Na yung isang topic ninyo, kayo lahat mismo ang gagawa ng content para siraan ng mga Duterte? Tanong lang naman. Anak ng tinapay ka, o eto, para magkaroon ka ng idea na pati nga si PRRD inalilito. Sir, ano po yung masasabi nyo na 3 beses pong pinalitan yung director sa DCPO? Nalilito ako. Kitang-kita mo, rinig na rinig mo, sabi yan ni PRRD, pati siya nalilito dahil sa papalit-palit ng OIC dito sa amin, sa DCPO. Eto dagdag ko na rin, hindi ito ang unang beses na pinalitan yung OIC. Una dyan, pinalitan yung OIC ng DCPO at agad pong may sumalakay sa KOJC. So, sa tingin mo ba, kagagawan ito ng anak ni Tatay Digong na iparade ang KOJC para huntingin si Pastor Apollo Kibuloy? O ngayon, natatawa ka pa rin. Pinakita mo sa buong mundo kung gaano kayo kahihina ang juta. Pinapalabas ninyo na yung mayor namin dito ang may kagagawan ng papalit-palit ng OIC ng DCPO. Sino ngayon ang may kagagawan nito? Leto, alamin mo, meron daw tumawag bago pinalitan si Police Colonel Patay, Police Colonel Butil, at bago ito napalit si Manalansan, kung hindi ako nagkakamali ang apelido, na bilang OIC. Merong tumawag. Hindi galing yan dito sa amin, sa Davao City. Hindi mayor namin ang tumawag. Yan dapat ang alamin mo bago ka magangangak-ngak dyan. At eto pa mga idol, no? Tinira din po niya dito si VP Sara Duterte dahil po dito sa mensahe niya kung patama nga daw po ba ito o joke lang. Eto po yung interview sa kanya kahapon July 11. Tinanong kung a-attend po ba ng SONA si VP Sara Duterte. Pakinggan nyo po mabuti Dasal mo attend ka sa SONA. Attend ka sa SONA. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ayan mga Lodi. Yun po yung sinabi ni VP Sara Duterte. At meron na naman po siyang inaungaw dito. Ginawa niya na naman po ng negatibong komento mga Lodi. Eto po. Ang pangit lang. It's a really bad joke. Pinosisyon mo lalo yung sarili mo as a power-hungry political animal. Wow! Power-hungry political animal ba yung sinasabi nyo? Na wala ngang plano nga yan Ayaw nga niya Kaya nga, pumayag siya na makipag-tandem dito kay Baby M dahil ayaw niyang pagmukain na nasa posisyon ng ama at biglang tumalon bilang presidente ng ating bansa. Nakipag-tandem, tandaan mo yung mabuti. Yun yung yung automatic na isipin mo Teka, designated Ikaw lang nag-iisip nun. survivor. Bakit? Gusto mo na bang maging presidente? Kating-kate-kate. Ganun na ba ka-excited? Hindi ko mo kaya maghintay ng election. Mukhang sinalo na ni VP Sara yung trono ng ng tatay niya, no? Ito na. Kating-kati daw si VP Sara Duterte at sinalo yung trono ng tatay. Ano po yung sinabi niya dito? The queen of verbal diarrhea. Tapos, ang nakakatawa dito, mga kochero, yung mga supporters niya, and God bless her supporters. Wow. Iba yung dating, no, mga Lodi. Yung tipong tayo yung ginagawa nilang masama, tapos sila yung mga mabubuting tao dito sa bansang ito, na sila yung nagtatakip ng katotohanan as vlogger, na dapat alam nyo yan. Pero eto, puro paninira, mga idol. Ako, nagpapakita lang ako ng mga ebidensya sa mga nangyayari dito sa amin, sa Davao City at sa bansang ito. May ebidensya. Pero sila, nagbe-base sila dun sa mga dating inaayawan nating balita. Titingnan po nila yung mga balita na pinapalabas ng GMA, ABS-CBN, ANC, yung mga alam nyo yun, yung dating ayaw nating panooring mga news sa ating bansa dahil nagpapakalat ng mga fake news. Dati, SMNI ang pinaniniwalaan, ngayon yun tinatawag nilang fake news. Yung mga supporters niya, sinasabi, tignan nyo, napare-react kayong lahat, no? Diba? Isang statement ng talaga ni VP Sara, lakas nun, para-react kayong lahat.
So yung title na yung Political Genius, Master Strategist, Chess Master, Yan. Art of War, Ayan, gagamitin lang niya yung mga ganyan. Para kunyari, ang tali-talino nila no? ina-apply na nila ngayon kay Sarah. Yung brut-brut na lang ihintayin ko. Ay, hindi. Ano pa siya? Itok-itok. Hindi, sir. Ganito Total matalino kayo eh. Kayo yung pinakamagaling na vlogger na tinitingala ng karamihan. Ito lang yung tanong ko dyan. Pinapalabas mo ba na si Baste Duterte ang may pakana ng papalit-palit na OIC sa isang araw? Dahil alam kong alam mo yan. Kung matalino ka talaga, alam mo ang nangyayari dito sa bansang ito. Tapos eto pa, sinabi mo pang kating-kate si VP Sara Duterte dahil gusto niya lang umupo bilang Pangulo ng ating bansa na wala naman talagang plano sana. Pero ang mga tao kasi, ang may gusto sa kanya, hindi nyo yan mapipigilan. Kahit anong gawin yung paninira dyan, mataas at mataas talaga ang ratings niyan. Alam nyo yan. Kaya ngayon, gusto nyong pabagsakin. Gusto nyong hulihin si Pastor Kibuloy sa hindi naman talaga klarong mga kasalanan na matagal nang nakalibing. Pero ginagawa niyan dahil nga malaki ang magiging tulong nito sa kampanya sa susunod. Alam nyo yan. Tatalunin talaga kayo niyan kung talagang tatakbo si VP Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Eto pa, dapat kung ikaw maayos kang vlogger, alamin mo rin, binabalita nyo ba dito yung mga nangyayari sa amin? Na hindi binigyan ng DSWD ang opisina ni Pulong Duterte para po makatulong sa aming mga kawawang kababayan. Tapos, pinapalabas po ng pambato po ni Tamba na si Migs na fake news lang daw, clickbait lang daw. Sabi po wala daw pong pondo yung DSWD. Ang klaro-klaro po ng nakapaskil po sa opisina ni Pulong Duterte, mga idol, na hindi po sila binigyan. Ayan po kung makikita nyo dyan, tungod kay wala tagihatagan og pondo sa atong DSWD dahil hindi daw po binigyan ng pondo ang opisina ni Pulong Duterte. Sasabihin na naman nila dyan, may 51 billion yan. Nakakasawa na kasi yung mga ganyan. Yung mga binabato ninyo, patunayan nyo naman para may challenge naman na i-argue natin yung mga ganyan. Pero kayong magsisisigaw ka dyan ng 51 billion, tas wala ka namang matibay na ebidensya, wag na lang natin pag-usapan yan. Dahil wala namang patutunguhan yan. Lodi, di ba magaling ka, matalino ka. Ibalita mo naman din to. Bakit hindi binigyan ng pondo ng DSWD ang opisina ni Pulong Duterte? Tapos ito pa, kasi nga pang bato ang aga talaga nagpaparamdam ni Attorney Migs. Ayan to prevent unnecessary confusion, gusto ko lang klaruhin na wala pong pamumulitika involved sa pagdadala ng assistance sa bawat ahensya ng gobyerno para sa mga qualified beneficiaries. In fact, dapat nga walang pamumulitika pagbibigay ng tulong. Ang PBA party list kahit limitado ang pondo, ulitin ko kahit limitado ang pondo, ay naririto para sa inyo hanggang sa makakayan namin. Ang DSWD kasama ng gobyerno ay handang tumulong sa Davao kailanman. Migs Nograles, PBA representative, mga idol. Sana hindi na manalo sa susunod. Walang halong pamumulitika, mga lodi Pero kapag namimigay sila ng assistant dito, may pangalan po nila. Walang halong pamumulitika yan. Lagi sila magkasama ni Tamba dito sa Davao. Walang halong pamumulitika yan, mga idol. Kinakalaban ni Migs Nograles ang mga Duterte. Walang halong pamumulitika yan, mga lodi. Eto, papakita ko lang din sa inyo, walang halong pamumulitika to. Bakit umabot yung vest na Nograles Barangay Police sa 74-A? Lugar po namin yan, mga idol Kung limitado ang inyong pondo, pero nakakapag-provide naman kayo ng mga ganito. Kaya na bahala, humusga, mga lodi. Totoo nga po bang hindi po pamumulitika yung ginagawa nila na inipit po nila ang opisina ni Pulong Duterte at hindi po binigyan ng DSWD para po sa cash assistant po ng ating mga kababayang nangangailangan. Kay Migs Nograles po kayo lumapit dahil hindi naman daw po nagkulang ang DSWD ng pondo sa kanila. Ano po ang gusto nyong isipin namin dyan? Tanga lang naman talaga ang hindi maniniwalang hindi pamumulitika yung ginagawa ninyo. Kung ano man pinaplano mo, attorney, nako po, malaking sugal yan.
Dahil alam nyo naman na ang dami pa rin sumusuporta sa mga Duterte hanggang ngayon. Akala nyo lang wala, pero marami talaga. Hindi po yan matatakpan ng mga kasinungalingan. Hindi yan madudungisan ang ginawang kabutihan ni Tatay Duterte sa Davao City at sa buong Pilipinas. At sana dito, sa nagtatali-talinuhan, pakisagot yung aking mga katanungan sa iyo kung totoong may laman ang iyong binabanat sa mga Duterte. Hanggang dito na lang po mga Lodi. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace bomb.